So guys, ako'y nagbabalik at ikukwento ko sa inyo ang saysay ng Pilipinas, Part 1. So, dadiretsuhin ko na to. Noong 1521 nang dumating si Magellan dito sa ating bansa. Teka ha. Oh, kita nyo? Teka, kita nyo ako? Oh, sige. Tingnan natin. Dumating si Magellan dito sa Pilipinas ng panahon noong panahon noong 1500. So, dito ko ipapakita sa inyo ano ni Magellan, ha? Sasabihin ko sa inyo kung kailan siya pinanganak. Sunod na natin yung yung kila Antonio Luna. Ito, subscribe nyo si Mobley TV, ha? Philippine History. So guys, sasabihin ko na sa inyo, ang ibig sabihin ng kasaysayan is salaysay. Kasaysayan, kaya nga saysay. Ibig sabihin, may saysay. Pinasalaysay, yan ang ibig sabihin. Ito ang tatalakayin natin. Bakit hindi si Aguinaldo ang unang Pangulo ng Pilipinas, yan ang tatalakayin natin sa sunod. So, dito na tayo mag-focus kay Magellan. Pupunta tayo sa kwento kay Magellan. Ito ang kwento ni Magellan. Hindi ko yun ipapanood sa inyo dahil makaka-copyright ako. Pero, panoorin nyo yan. Baka meron kayo matutunan. So, balik na tayo. Si Ferdinand Magellan ay pumunta dito sa Pilipinas dahil gusto niya maging manlalayag. Gusto niya maging manlalayag. Kaya natupad na ngayon dahil sa hari ng Espanya, si King Philip. Ngayon, ang ginawa ni Magellan is naging maano siya sa mga bagay-bagay. At eto pala ang tatlong dahilan bakit tayo sinakop ng mga Espanyol. Una, God, Gold, and Glory. At ang una kasi guys, God. Hindi pa natin kilala si Jesus, si Mama Mary. Noong panahon kasi, ang kilala natin mga anito. Ang sinasamba ng mga Pilipino is anito. Ang mga anito ay statwa na walang buhay. Bale, doon ang kaluluwa ng mga ninuno nila. Kaya dumating si Magellan, sinabi niya kay Humabon, na binuno ng isa ng Humunhon, na pumayag si Humabon na bigyan sila ng santo. Kaya, ang nangyari, binigyan nga niya. At ang sabi ng asawa ni Humabon, pumapayag na siya na ipalaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas. At yun na nga, unang dumating si Lapu-Lapu kaysa kay Magellan. Si Magellan, isa siyang taga-Portugal, isa siyang Portuguese, hindi siya taga-Espanyol. So, pagkakwentuhan na natin yan sa sunod na video. So guys, balik tayo sa ating topic. Si Magellan, pupunta talaga siya sa Pilipinas dahil din ang gusto niya. Ngayon, hindi na magkasundo si Lapu-Lapu at si Humabon dahil nga si Humabon ayaw niya ang ginagawa ni Lapu-Lapu. Ang ginagawa ni Lapu-Lapu ang pagnanakaw ng kalakal ng mga barko. Ninanakaw ni Lapu-Lapu ang kalakal ng mga barko. At sinusunog niya ang mga barko. Kaya galit na galit si Humabon. Inutusan niya si Magellan na, "Hoy, labanan mo si Lapu-Lapu, labanan mo siya. Yan ang sabi niya. Hindi ko sure kung yun ang sabi niya. Pero, teorya ko na yun ang sabi niya. Kaya yun, sumugod na sila Magellan kay Lapu-Lapu. Sila Magellan is 50 hanggang 60 lang. Sila Lapu-Lapu ay 100 at 600. Ganun sila kadami. Kaya guys, isipin mo na lang kung ikaw si Magellan. Paano mo lalabanan ng ganun kadami? Kahit na meron silang mga makikinang na armas, kanyon, shield,
Wala yan! Hindi natakot si Lapu-Lapu dahil masyado niya minaliit ang katigasan ng ulo ni Lapu-Lapu. Hindi ko minamaliit si Lapu-Lapu pero ayun na lang sabi. Kaya hindi siya nagkasundo. Pero nilabanan ni Lapu-Lapu. Si Magellan tinamaan dito ng pana. Ang mga tauhan ni Lapu-Lapu ay may pana. Si Lapu-Lapu may gulok at may shield. Ang espada pala guys, konting trivia, ang espada ay salitang Espanyol. Halimbawa, armado de espada, yun ang ibig sabihin nun. Bale, salitang Espanyol, espada. Noong mga panahon kasi ang tawag, gulok. So, next naman guys, na ikukwento ko sa inyo sa ang mga kultura na, ay ang mga tradisyon ng mga Pilipino sa next kong video, ay kung ano ang sinauna nilang bangka, paano siya nakapangisda. Malalaman natin yan. So guys, meron akong pa Q&A sa inyo ngayon. Mag-comment kayo sa Facebook ha, baka hindi ko ito ma-post eh. Mag-comment kayo. Ang makakakuha ng tamang sagot, ayun ang ikukwento ko. Ayun ang sabihin ko. Ito ay nagsisimula sa letter B. Ito ay uri ng bangka na ihinango sa salitang barangay. Alam niyo na yan. Huwag kayo mag-search, bawal mag-cheat. So balik tayo. Ngayon, si Magellan tinamaan dito. Si Lapu-Lapu namatay dahil sa mga tauhan ni Magellan. Pero pagkatapos nun, umatras na sila Magellan. Ang ibig ko sabihin yung mga kawal ni Magellan dahil nga naaano na sila, natatalo na unti-unti. Pagkalipas ng 3 araw, inimbitahan sila ni Raha Humabol na sa isang hapunan o sa isang dinner, kumbaga. Di ko sure Ngayon, doon sila So, sabihin ko na sa inyo, doon sila, hindi ko na sasabihin ang salitang yun dahil pasintabi sa mga kumakain. Hindi sa nandidiri, pero kailangan ko pa rin sabihin yun, mali nyo naman. At doon sila, ginanon. Kaya guys, doon na nagtatapos ang kwento ni Magellan at ni Lapu-Lapu. So guys, mag-comment kayo sa Facebook. Anong gusto nyong i-topic ko next week? Ang kultura ng mga Pilipino? O itutuloy natin ang kasaysayan ng Pilipinas Part 1 hanggang 3? Depende sa akin. I-comment nyo sa baba sa Facebook kung gusto nyo pa na mga ganitong kwento. So, andito tayo muli. Ako po si Herbie Norbe. Huwag kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at pinutin na rin ang notification bell para ma-notify ka. Bye!